A day in my life in Saudi. Hi guys, time check. It's 6:14 a.m. Napakalamig ngayon, 13 degrees. Dito sa Saudi, usually ang kanilang weekdays ay from Sunday to Thursday. Yun ang kanilang workdays at ang kanilang weekends ay Friday and Saturdays. Ito ang buhay ko dito sa Saudi. Nasanay na rin pala ako sa ganitong routine at pagdating talaga ng Burman, sobrang lamig na dito. That will be like until February. Iinan lang pala kami mga kabayan dito sa company namin. Dito nga pala natutulog sa akin si Ate Shirley every time na wala siyang transportation. Okay, so yan, time check, 6:14, kapasok na kami ni ate. Ay, hello ka naman sa vlog ko. Ay, morning. Ayun, so kakain muna kami ng breakfast. Maaga kami, sobrang aga na. Pero 13 degrees ngayon, sobrang lamig. Pero okay lang yun. Naligo naman kami. Dito nga pala sa tuluyan ko, sa area ko na to, nandito halos lahat ng mga Filipino restaurant. Location ko, Sulaymaniyah, Riyadh, Saudi Arabia. Medyo ilan pa lang talaga ang bukas dito at ang napagkasunduan nga namin dito na lang sa Bida ang Saya kami kakain, diba? Isa sa mga kaganda ng pagpunta ko dito sa Saudi ay yung workplace area ko ay talaga naman nasa sentro. Kaya ito, patitirahan ko malapit lang din at nandito pa talaga ang Jollibee. Dito rin pala sa area ko napakaraming kabayan, di ka mawawala. Marami din dito mga hospitals, pati mga international schools at mga Filipino schools. Halos lahat nandito na nga sa area ko, pati mga groceries at kung ano-ano pa, pati yung mga kabayan stores at mga Filipino products. O, tignan nyo naman yung self ko dyan, bumalik lang sa pagkabatang peg. Naalala ko nung bata kami every Sunday after ng simba, hindi talaga simba na pinupuntirya namin, kundi after ng simba, magja-Jollibee kami. Ang in-order nga naman namin dito ay ang breakfast meal nila ng 1-piece chicken joy at garlic rice with egg. 15 SAR lang with drinks na convert natin, so times 15.5, so yun na yun guys. Hindi naman palagian kaming kumakain sa labas dito kasi mas masarap pa rin talaga yung lutong bahay. Medyo matagal-tagal na rin pala ako hindi nakakapagbakasyon pero I'm planning this year or early 2027. Need ko muna ma-establish ang sarili ko dito. In a way, siguro pati sa self ko na rin. Ang dami ko kasi masalimuot ng mga pinagdaanan talaga guys. Usually kasi pag may pinagdadaanan tayo, mas mabuti maging tahimik na lang. Yung bang sarili na lang natin at self-healing talaga. May nag-advise nga sa akin isang friend ko. Ang problema, andyan lang. Pero sa sobrang dami nila ang kailangan natin gawin, ikip muna natin lahat sila sa baul. Tapos pag kaya mo nang harapin sila isa-isa mo rin silang isusolve. Kasi guys, iisa lang naman tayo sa daming problema, di ba? So kung ano lang yung kaya natin, yun lang yun. Don't pressure yourself much. Mas importante talaga ang health natin, lalo ang mental health natin. Yun ang pinaka-importante na ayusin muna natin bago natin harapin ang mga problema. At pag okay na tayo, malakas na tayo, then laban ulit. Ganun lang ang life, di ba? Kung hindi mo na mababago ang mga pressure at ang mga tao, the best thing you can do is to control yourself and keep silent. Yes guys, hayaan na lang natin sila. Sabi ko nga, let them be. In time, everything will be okay. Hindi naman palagi tayong nasa baba. Basta tuloy lang ang laban, your time will come too. Hindi man ngayon, pero sa next, I believe it will come. Have faith and love yourself more.